Okay, sa magandang umaga po muli sa ating mga ginigiliw ng mga nagsubaybay. Salamat po sa inyong sawang pagsubaybay at pagsuporta. Salamat din sa aking mga followers, aking mga kaibigan sa Facebook. Sa umaga ito tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Kumusta po kayo diyan? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Sa umaga ito, purihin natin ang Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-iingat sa atin sa pangdamag. Na tayo ay binigyan ng panibagong buhay at kalakasan. At tuloy kayong pinabati sa umagang ito na tayo po ay sihan ng Banal na Espiritu. Na tayo ay lumago lalo sa ating pananampalataya. At ganoon din po sa umagang ito, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Bago tayo mag-aral ay tayo ng salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Dakila, mapaging Diyos, ang tanay sa mga langit, at tuloy kang pinapapurihan. Inadakila ang iyong dakilang pangalan, at nilaluwalhati ang higit ang inyong pangalan, Panginoon Jesus, na mas itaas ang iyong dakilang pangalan, hindi ang aming mga sarili. At salamat din, Panginoon, sa buong magdamag ng pagmunod sa amin. Salamat sa pagpapatawad sa aming kasalanan. Salamat sa bagong buhay at pag-asa namin natanggap mula sa inyo. Nawa sa umaga ito ang kasi ng iyong Banal na Espiritu ang isang sa amin. Niling po namin na pagkasamahan kami ng iyong Banal na Espiritu na siyang magsasalita at magbibigkas sa aking mga bibig at yan din sa pagbabasa ng iyong banal na kasulatan. Tawarin kami, Ama, sa mga pagkukulang pagkasala sa isip at gawa sa aming kinilos. Tuloy namin ini-invite ang inyong Banal na Espiritu na siyang sumagid na sa amin at ang inyong banal na presensya ay maranasan. Magdalahin ko rin po maging pagpapalay ito sa iba at naway sa magitang ay pag-aaralan may apply namin sa iyong mga buhay. Salamat sa mga sa inyong dalahin sa mga Jesus. Amen. Okay. Sa ating pag-aaralan ngayon, Hulyo 26, Huwaran para sa mga bata at kabataan. Ito po yung ating pag-aaralan ngayon. Kay text ay matatagpuan sa Lucas chapter 2 verse 52. Lucas chapter 2 verse 52. 2:52. Sabi rito, lumago sa Jesus sa karunungan, sa pangangatawan, at maging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Tunda po, ang ating Panginoon po ay lumago sa karunungan, sa pangangatawan, at ganoon din po kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. At ganoon din po tayo, nabilang tayo ay mga lingkod ng ating Panginoon, ay ganun din po tayo maging lumago tayo sa karunungan at lumago din po tayo sa pangatawan at maging kalugod-lugod nawa tayo sa Diyos. Okay. Tayo po'y aral na. Sabi po rito, samantalang nasa lupa, tumira si Jesus sa tahanan ng isang karpintero. Isinuot niya ang pinakamabuting kasuotang maaring may pagkaloob ng kanyang mga magulang. Subalit ang mga ito ay mga mababang uri ng kasuotan ng mga manggagawa. Umakad siya sa mga mabakong daan ng Nazaret at umakyat sa matarid nitong mga gulod at bundok. Sa kanyang tahanan siya ay tuwina ay gumagawa at nag-iiwan ng tala ng isang buhay na puno ng makabuluhang mga gawa. Kung ginugugol ni Jesus ang kanyang buhay kasama ng mga dakila at mayaman,
ang mundo ng mga nagpapagal ay mawawalan ng inspirasyon na nais ng Panginoon na magkaroon sila. Ngunit alam ni Kristo na dapat magsimula ang kanyang gawain sa pagtatalaga ng mahabang hanapbuhay ng mga karpintero na nagpapagal para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Natutunan niya ang gawain ng isang karpintero upang kanyang matatakan ang tapat na paggawa bilang marangal at nagpapadakila sa lahat ng mga gumagawa ng kanilang mga paningin ay nakatuon sa kaluwalhatian ng Diyos at ang mga anghel ang kanyang kasama, sapagkat tunay na ginampanan ni Kristo ang gawain ng kanyang Ama nang nagpapagal siya sa upuan ng karpintero, tulad ng siya ay gumagawa ng mga himala sa karamihan. Kanyang itinuturing ang komisyon at awtoridad na mula sa mataas na kapangyarihan, ang hari ng langit. Bumaba si Kristo sa kahirapan upang maturuan niya tayo kung paano na sa ating pang-araw-araw na buhay ay makalakad ng malapit sa Diyos. Maaari niyang harapin ang kahirapan, pasanin ang kanyang bahagi upang tustusan ang pamilya sa kanilang pangailangan. Maging sanay sa kahirapan, gayon man ay hindi nawalan ng pasensya. Ang kanyang espiritu kailanman ay hindi napuno ng makamundong pagsisikap upang hindi mag-ukol ang panahon at pag-iisip sa mga makalangit na bagay. Palagi siyang nakikipag-ugnayan sa langit sa pamamagitan ng awitin. Laging naririnig ng mga tao sa Nazaret ang kanyang tinig na pumapailang lang sa na pananalangin at pagpapasalamat sa Diyos na ipamahagi sa mga palibot niya ang isang mabangong impluwensya at pinagpala sila. Ang kanyang mga pagpupuri ay tila nagpapalayas sa mga masamang anghel at pinupuno ang lugar ng mahabangong samyo. Sang-ayon ng buhay at karakter ng Diyos ang kanyang buhay, ang kanyang pagkabata at ang pagiging wasto sa gulang ay nagparangal at nagpabanal sa bawat yugto ng praktikal na buhay. Okay? Ito po yung buhay ng ating Panginoon sa lupa. Nung nandito po siya sa lupa, na siya po ay lumaki na kasama ko ng kanyang amang si Jose na karpintero. No. Siya po ay namuhay na may kababaan sa buhay. Siya po ay nagbata sa gawain ng kanyang natutunan po niya ang gawain ng isang karpintero. At siya po ay marangal bilang marangal, napakadakila. At ganoon din po, ginagawa niya po yung karakter ng Diyos katulad ng kanyang karakter, ng kanyang buhay. At siya po ay naging huwaran para sa mga kabataan, sa mga bata. At ganoon din po, maging huwaran din sa buhay natin. Na ang Panginoon po ay siya ay nabubuhay sa kabutihan, nabubuhay sa katotohanan. At ganoon din, mabuhay din po tayo na may malapit na relasyon sa ating Panginoon. Yung nakikipag-ugnayan, ganoon po ang kanyang ginagawa. Kaya sa umagang ito, lagi po siyang nagpapasalamat. Lagi po siyang pupuri sa Diyos sa pamamagitan ng mga awitin. Kaya matukuhanan po natin ng halimbawa ang ating Panginoong Hesus na siya po ay nagpakababa sa kanyang sarili. Siya po ay bumaba dito sa lupang ito upang maranasan po niya ang kahirapan at matutunan niya. At maturuan po tayo na tayo po ay mabuhay ng araw-araw sa ating pamumuhay na habang tayo
naglalakbay sa mundong ito, na tayo po ay maging mabuti at kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Katulad ng ating Panginoon, masabi sa kay text, lumago sa Jesus sa karunungan, sa pangatawan, at naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Kaya sa umaga ito, mga ginigilig ng mga taga-subaybay, kaibigan, na sana ay marami tayong matutunan, marami tayong mapagpulutan na ang Diyos ay ating huwaran para sa mga kabataan, sa mga bata at kabataan. Kaya sa umaga ito, tayo po ay pagpalain ng Diyos at itong ating napag-aralan sa umaga ito ay maging pagpapala at maging lesson po sa buhay natin. Nasundan po natin ang ating Panginoon sa kanyang pamuhay. Tayo po ay manalangin. Dakila, mahabagin Diyos ang tanay sa mga langit. Salamat sa binigay niyong huwaran, isang modelo sa bawat sa amin. Ang kayo aming sundan namin ang inyong mga yapak. At sundin ang inyong mga pagtuntunan. At ang inyong sundin ang inyong pamumuhay na simpleng pamumuhay nung kayo narito sa lupang ito. Sundin po namin at turuan po kami, Panginoon, na maging magpakababa sa aming sarili. Maging mainhin sa pananalita. At sa turuan din po kami sa mabuting pag-ugali. Na kumakopya po namin ang karakter ng aming Panginoon Diyos, Panginoong Jesus, sa aming buhay. Na kami lumakad na may kaliwanagan at katotohanan sa aming buhay, Panginoon. Paano po kayo namuhay na banal, ang buhay kayong malinis sa inyong sarili, na hindi kayo nakiangkop sa isipan sa mundong ito. Awa, Panginoon, ito'y maging hawaran sa bawat sa amin. Na wala kayong ginawa kong masama, kundi kabutihan ang inyong ginawa sa paningin ng inyong Ama, ng inyong Banal Espiritu. Sana, Panginoon, punuin kami ng pagpapala, punuin kami ng Banal Espiritu sa aming buhay, na kami po ay lumakad na ayon sa inyong kalooban. Tuloy na pagpalain ng aming mga magulang, aking mga magulang, ang labyanan, at ganoon din sa aking mga anak na Alicia Pay. Na sana, Panginoon, na lumaki po siya ng malusog na pangatawan mo at maging hubog sa kanyang kabutihan na kanyang gawin. At ganun po, turuan din po kami ng ibang Espiritu na lumakad kami na ayon sa inyong kalooban, hindi sa aming sarili, Panginoon. Kaya naman aming pagkakasala at sa aming mga isip at sa aming gawa, sa aming kitos, ang Panginoon. Ito maging kalugod-lugod sa inyong banarapan, sa pangalan tagapagligtas ni Jesus. Amen. Okay, magandang bagang muli sa ating lahat at tayo po ay happy preparation po sa lahat ng mga Seventh Adventist sa buong sanlibutan. Advance happy Sabat po sa ating lahat, and bye-bye.